Suho magkakaroon ng panibagong pagsasanay sa ilalim ni Amot at magpapakita na din ang ultimate hunter na si Mr. Joy at darating na din ang ikatlong fragment ni Tien na siyang magiging bagong S-rank hunter ng Korea. Kaya naman simulan na natin ang chapter 32 up to chapter 34 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Patuloy na pinapatay ng mga goblin ng mga tao kung saan makikitang mga manyakol talaga ang mga puta, pero binigyan ni Suho ng tig-iisang suntok ang lahat ng goblin na ito. Ano daw kaya ang nangyari dahil tiyak na hindi hayaan ng Hunter Association na pabayaan na lamang ang delikadong gate na ito hanggang sa magkaroon ng dungeon break, pero sa ngayon daw ay kailangan niyang mailikas ang mga tao. Sa isip ng alien na base sa kanyang nakikita, hindi nag-take ng star powder ang bida at mas malakas ng konti ang mana nito kung ikukumpara kay Lee Min-sung. Biglang ginamit ni Suho ang kanyang arouse para mabuhay ang matitigas na ugat ng mga goblin at inutos na ilikas nila ang mga tao, habang ang alien ay nagulat dahil nakita niya ang ability na ginamit sa kanila ni Jinwoo. Hindi niya akalain na may taong kayang gumamit nito, at kung may relasyon daw si Suho kay Jinwoo ay hindi na nakapagtataka na inatake nito ang kanilang factory upang masabotahe ang kanilang plano. Kailangan daw maitago ng alien ang kanyang pagkatao, habang nakita ni Suho na may truck na pababagsak sa alien at tiyak na siya mismo ang may gawa nito, at sa pagsabog ng truck ay nagawa ni Suho na mailigtas ang alien. Tanong ni Suho kung okay lamang daw ba ang bata, at ngayon ay may isang halimaw ang nagpakita sa kanyang harapan kung saan taglay din nito ang kapangyarihan ng Itarim. Wika ni Beru na nararamdaman niya ang energy ng Itarim sa halimaw, at sagot ni Suho na ito daw pala ang boss at maaaring may kinalaman ng Itarim sa dungeon break na nangyari. Tila ba may naramdaman muli si Beru na kakaiba, pero hindi siya sigurado kung saan ito nagmumula, habang ang boss naman ay handa ng umatake, samantalang si Suho ay dadagdag ang 7 niyang puntos para sa kanyang lakas. Sa pagtatamaan ng kanilang mga kamao ay matinding impact ang naganap, habang naisip ng alien na maaaring inakala ni Suho na siya ay normal na bata. Kahit daw nagagamit ni Suho ang Authority of Darkness ay hindi hamak na mas mahina ito, subalit hindi niya alam ang pwede nitong magawa sa inaharap, kung kaya't dapat ay tapusin niya na ang ating bida. Subalit may isang tao ang dumating at kailangan niya daw tapusin ito ng mabilisan, kaya naman sa pagpapakawala niya ng apoy sa paligid ay nagulat ang alien, ganun na din si Suho. Nagpakita na din si Mr. Choi sa eksena, sabay pinasugod niya ang kanyang apoy sa mga goblin na tiyak na tatagos talaga ito dahil wala naman daw silang mga bitaw. Ang mga bola daw ng apoy ang siyang pumapatay sa mga halimaw dahil nagawa niyang mapatay ang lahat ng to sa isang iglap lamang, at ang makakagawa lamang daw na to ay walang iba kundi ang S-rank hunter na si Choi Jong-in. Hindi niya raw akalain na makakaligtas ang boss ng dungeon sa ataking kanyang ginawa, kaya naman unti-unti niyang nilalabas ang kanyang pana na gawa sa apoy, at sa pag-atake ng halimaw ay tinira niya ito sa bunganga, sabay napalipad papalabas ng gusali na siyang bumutas malala sa pader, at ngayon daw ay tapos na din ang problema sa dungeon break. Natuwa ang mga tao sa pagkakaligtas sa kanila ni Mr. Choi, habang sa isip nito na alam niya ay may nakita siyang bata, at kahit ang hunter na nakikipaglaban kanina ay bigla na lamang umalis. Habang nagtatago naman na sa isip ni Suho na buti na lamang ay dumating si Mr. Choi at kailangan niya nang umalis bago pa man makalkal ang kanyang identity, pero hindi niya akalain na ang Itarim na mahilig kumilos ng patago ay sasalakayin ng mga tao. Sa gabi ay nakatayo ang alien sa bintana at napansin niyang dumating na ang pangatlong fragment, at wika nito na matagal silang hindi nagkita ng second fragment. Bago niya daw ibigay ang katawan ay bibigyan niya muna ito ng konting summary dahil sa mundong ito ay may tinatawag na hunter at kailangan daw mag-ingat ng third fragment sa mga S-rank hunter, at meron ding isang tao ang kailangan nilang tapusin. Subalit sagot ng pangatlong fragment na makikita niya din ito sa memories ng second fragment, at gaya ng kanilang plano ay kukunin niya ang katawan upang sila ay maging isa. Napatingin lamang ang second fragment at tanong ng third fragment na ano daw ba ang problema, pero sagot ng second na wala naman daw at si third na raw ang bahala sa lahat. Tanong ng second fragment sa sarili kung nakakaramdam ba siya ngayon ng pangangamba na siya ay mawawala dahil mag-iiba na ang kanyang personality, pero wala siyang magagawa dahil kailangan nilang unahin ang will ng kanilang Panginoon. Kailangan daw nilang magawa ang kagustuhan ng kanilang creator, at nagsimula na silang magsanib puwersa, at sa pag-ilaw ng paligid ay panibagong anyo ang pinakita, at nasabing ito daw pala ang tao na gustong patayin ng second fragment. Sino daw ang mag-aakala na kaya ng taong ito na gamitin ang kapangyarihan ng darkness, pero mali daw ang naging desisyon ng second dahil sayang naman kung tatapusin nila ang bida, sapagkat mas mainam kung makokontrol nila ito upang makontrol din nila ang kapangyarihan ng kamatayan. Sumunod ay pinakita naman si Suho kung saan napabuntong hininga ito dahil sa sobra siyang napagod sa mga nangyari, sapagkat
sinermonan siya ng kanyang tito Jinho dahil sa sobrang pag-aalala sa kanya. Maaari daw na nag-aalala din ngayon sa kanya ang kanyang ama at ina kung kaya't mas mainam kung tumungo na sila sa Shadow Dungeon, pero sagot ni Bero na mas mainam daw siguro na magpahinga muna ito. Nagmadali daw siyang umuwi para hindi niya makaligtaan ng kanyang reward sa daily quest, habang sa isip ni Bero na mukhang na-addict si Suho sa pagpapalakas. Sa pagdating ni Suho sa Shadow Dungeon ay napanganga ito dahil ang kanyang daily quest ay wala na sa kadahilanang ang lahat ng halimaw ay patay na. Ano daw ang nangyari habang siya ay wala, tanong ni Suho, at sagot ni Esil na pinatay daw ni Amut ang lahat ng goblin sa isang gabi lamang. Wika ni Amut na tinapos lamang niya ang lahat ng alagad ni Tarnak na gumagala sa paligid at gaya ng kanyang pangako ay hindi siya pumatay ng tao, pero napahawak sa ulo si Suho dahil babagal na ngayon ang paglakas niya dahil wala na siyang daily quest. Kung gusto daw lumakas ni Suho ay pwede naman siyang sanayin ni Amut dahil hindi raw siya nagsimula bilang malakas agad sapagkat alam niya din naman kung paano magsanay. Nagpakita ang panibagong daily quest ni Suho mula kay Amut kung saan kailangan niyang mag-100 push-up, 100 sit-ups, 100 squat at 10 kilometrong pagtakbo, pero medyo dismayado ang bida. Subalit sagot ni Amut na hindi ito basta-bastang pagsasanay dahil kailangan ni Suho na buhatin siya habang ito'y ginagawa. Mukha daw masyadong malaki ang sukat ni Amut para kay Suho, pero okay lamang yun dahil sa eksperimentong ginawa sa kanya ay nagagawa niya na ngayon na baguhin ang kanyang sukat. Nagulat ang tatlo sa pagbabagong anyo ni Amut sapagkat konti na lamang ang tangkat niya kay Suho, kaya naman simulan na daw nila ang kanilang pagsasanay. Sa isip ni Suho na dahil sa malaki ang agwat ang lakas nilang dalawa ni Amut ay kailangan niyang maging level 80 para magamit ang kanilang band skill, at sa pagpatong sa kanya ni Amut ay para siyang nadaganan ng malaking dipak ng bato. Nakalimutan daw sabihin ni Amut na kahit lumihit ang kanyang katawan ay hindi naman nagbago ang kanyang timbang, habang sa isip ni Suho na pakiramdam niya ay tila pa mawawasak ang kanyang kamay sa pag-angat pa lamang. Alam daw ni Amut na mahirap ito pero kailangang magtiis ni Suho dahil ang pagkasira at paggaling ang tanging alam niya lamang para magpalakas. Sa isang field type dungeon ay pinakita ang isang Mistburn kung saan nandito din si Lee Min-sung at magtatanong kung gaano pa niya ito katagal gagawin, at sagot ng Demo na maging masaya si Lee Min-sung dahil naging parte ito ng kanilang ginagawa. Niligtas daw ng Chosen One ang kanilang walang kwentang buhay, wiga ng Demo na si Murmo, pero si Lee Min-sung ay nainis kung kaya tiniwa niya ang tentacles nito sa baba dahil sino daw ito para itulad ang kanyang buhay sa isang Demo na katulad ni Murmo. Tanong ni Lee Min-sung kung nasaan daw ang alien at sagot ni Murmo na busy ito sa ngayon, at tugon muli ni Bugok na darating na si Lim Tae-kyu sa bansa at huwag daw kalimutan ng alien ang kanyang pangako. Pinakita ni Murmo ang stimulant pero bakit daw hindi ito ginagamit ni Lee Min-sung sapagkat ang Apostol of Itarim ang siyang nagligtas sa kanila pagkatapos wasakin ng Shadow Monarch ang Demon Realm at magawang makaalis sa Dimensional Crack. Dahil daw sa alien ay nagawa nilang mamodify ang Berserk Poison into Stardust kung saan napakalat nila ito sa Demon Realm, at ito ang naging paraan upang makaganti sa traitor na clan nila Esil. Kung susunod daw si Lee Min-sung sa alien ay mas magiging malakas ito sa lakas na meron siya ngayon at magagawa niya ng mapatay ang kinaiinisan niyang si Lim Tae-kyu. Wala daw alam si Murmo sa kayang gawin ng isang S-rank hunter at tigilan daw nito ang topic sa kulto ng alien dahil hindi niya raw gagamitin ng Stardust, at nang makalayo si Bugok ay nasabi ni Murmo na isa itong tanga kung kaya't nananatili pa din itong talunan. Nasabi ni Lee Min-sung na kailangan niyang magtiis hanggang sa mapatay ng alien si Lim Tae-kyu, at pagkatapos noon ay re-report niya ang alien sa Hunter Association upang sila ang mag-handle sa mga ito dahil kailangan niya raw ibalik ang panahon kung saan siya ang tinitingala ng lahat. Sa pag-alis ni Lee Min-sung ay isang babae ang pinakita kung saan nag-report ito kay Chairman Wu na si Bugok ay lumabas mula sa field type dungeon ng Paju. Sa palagay niya raw sa lugar na ito ginagawa ang Stardust at sagot ni Chairman na sundan lamang ni Miho si Lee Min-sung. Wika naman ni Mr. Choi na mukhang malapit na nilang matuklasan ang pinaggagawa ni Lee Min-sung, at noong nagkaroon daw ng dungeon break sa paliparan ng mga agent ng Hunter Association na nag-take ng Stardust ay walang maalala sa nangyari. Natukoy na nila ang mga hunter na may ibang ikinikilos at nakumpirma nila na pare-parehas silang nag-take ng Stardust, at sagot ni Chairman Wu na gumawa na sila ng patkilos upang iba ng paggamit ng Stardust. Ano daw ang gagawin nila kay Lee Min-sung, tanong ni Mr. Choi, at sagot ng Chairman na kailangan nila itong mahuli, ganun na din ang kanyang mga kasabwat, at tugon ni Mr. Choi na tutulong din ang kanyang mga hunter. Binalita ni Jinho kay Mr. Wu na ligtas nang nakabalik si Suho, at kung isa rin daw growth type hunter si Suho gaya ng kanyang ama ay tiyak na sagabal ang hunter system sa kanya kung kahit gagawin niya ang lahat para ito'y matulungan. Pinakita naman si Suho na hirap sa kanyang ginagawa, at sa pag-abot niya sa ika-100 na push-up ay nagdugo ang kanyang kamay, at dito na magtatapos ang una niyang pagsubok. Tanong ni Amut na tapos na
na daw ba si Suho dahil po siya pa lamang ang natatapos nito, habang nasabi ni Esil na nabali ang kamay ng bida. Samantalang si Beru ay nagagalit at tinawag niya si Amot bilang crocodile dahil tigilan na raw nila ang pagsasanay na ito. Pinalabas ni Suho ang kanyang Shopee upang bumili na kinagulat ng apat dahil nasabi ng bida na maganda ang nangyayari dahil nais niyang mas maging malakas bago niya labanan si Lee Min-sung, at ngayong 3 exercise na lamang ang kanyang gagawin ay mas mainam daw kung magpapatuloy na sila agad para sa kanyang pagpapalakas. Nangangamba sila Esil sa ginagawa ni Suho dahil ngayon ay nagsisit up naman siya habang nagdurugo, at sa kanyang pagpapatuloy ay madaming potion ang kanyang nagagamit, at habang siya ay nakaban skill kay Gray ay squat naman ang kanyang ginagawa kung saan mas dumadami palalo ang potion na kanyang nabibili. Kahit nahihirapan ay patuloy pa din si Suho sa kanyang quest, at sa isip ni Amut na nagagawa lamang ito ni Suho ngayon dahil sa kanyang skill, pero hindi niya akalain na makakayanan nito ang kanyang pagsasanay. Patuloy daw na naghahanap si Suho ng paraan upang hindi sumuko at maaaring malagpasan nito sa inaharap si Tarnak o kaya ang ibang monarch. Sumakit ang likod ni Suho at kailangan niya muli mag-take ng potion habang si Gray ay naiiyak sa kanilang ginawa, samantalang si Suho ay tila ba kukuhanin na ng langit. Dito na nagtatapos ang kanyang pagsasanay ngayong araw at napansin niyang tumaas ang kanyang strength at resilience skill, pero hindi niya alam kung gaano ito kabisa, ngunit tiyak na lalakas siya kapag dinoble niya daw ang kanyang pagsasanay. Kaya naman kanyang sinabi na si Amut na daw ang bahala sa kanya bukas, at sa bahay ay nakatulog agad si Suho sa sobrang pagod habang nasabi ni Beru na maganda raw ang pinakita ng bida ngayong araw. Ngayon daw na may libre siyang oras ay ito na ang pagkakataon para siya ay maglibang, pero sa pagbukas niya ng TV ay sinabi sa balita na magkakaroon ng batas sa field type dungeon pagkatapos ng insidente sa paliparan. Madaming nakukuhang mga essence stone or other materials sa field type dungeon kung saan malaki ang pakinabang dito ng mga private guild, pero nag-take action ng Hunter Association kung saan magsasagawa sila ng pagkilos sa mga field type dungeon dahil sa insidente. Pagkatapos mabasa ni Lee Min-sung ang sulat ay tinanong niya kung para saan ito, at sagot ng agent na ang Reapers Guild ay nagmamay-ari ng madaming field type dungeon at maaaring makapinsala daw ito sa mga tao kung kahit kailangan nila itong linisin. Inutusan daw sila na magkaroon ng raid sa field type dungeon ng Padyo kung saan pagmamay-ari ito ng Reapers Guild, at upang mapanatili ang lisensya ni Lee Min-sung ay kailangan itong sumali sa raid dahil higit na sa kalahating taon ito na hindi active sa pagiging hunter. Tiyak daw na pakana ito ni Chairman Wu para siya ay mahuli dahil sa lahat pa ng lugar ay napili ng Hunter Association ang Padyo kung saan ito ang may pinakamalaking paggawa ng Stardust. Kailangan niya raw tumanggi kahit na nga ba maging kalaban niya ang Hunter Association, pero sagot ni Lim Tae-gyu na susunod sila sa gusto ng association at nagpasalamat naman dito ang mga agent. Naiinis si Lee Min-sung sa mga nangyayari at maaaring ito daw ang dahilan kung bakit maagang umuwi si Lee Min-sung galing sa ibang bansa upang siya ay masabotahe. Kung ganun daw pala ay magpapadala ang Hunter Association ng mga hunter na sasama sa raid, habang tanong ni Lee Min-sung kung wala daw ba sa tamang pag-iisip si Lim Tae-gyu dahil alam naman daw siguro nito kung gaano kahalaga ang isang field type dungeon. Sagot ni Lim Tae-gyu na sa palagay daw ba ni Lee Min-sung na balak tanggalin ng Hunter Association ang field type dungeon sa kanila dahil tiyak nang nalaman ng association ang tungkol sa mga pasikreto niyang ginagawa. Sinabi naman daw niya noon na wag maliitin nito ang Hunter Association, pero hindi ito nakinig sa kanya, at ginamit pa daw ni Lee Min-sung ang hunter ng kanilang guild sa paraan na kanyang gusto habang siya ay nasa ibang bansa. Naglabas ng aura si Lim Tae-gyu at pagtatanong kung gaano pa daw ba iisipin ni Lee Min-sung na siya ay isang driver na maglilinis ng kanyang mga dumi, pero biglang may tumawag kay Lim Tae-gyu at sinabing kinontak siya ng kanilang scout dahil may bagong S-rank hunter ang nagpakita sa Oriya. Tutungo daw siya sa Hunter Association kung kaya't ihanda raw ni Lee Min-sung ang kontrata at pwede pa daw nilang maitama ang mga pagkakamali kung kaya't gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sa isip ni Lee Min-sung na isang S-rank hunter na naman ang nagpakita, at bakit daw sobrang yapang ng mga S-rank dahil wala naman daw silang ginawa kundi maging swerte, kung kaya't kailan daw kaya dadating ang ikatlong fragment para lumaki na ang alien. Kailangan daw nitong magmadali para mawala na si Lim Tae-gyu sapagkat kailangan na daw talaga nitong mamatay sa lalong madaling panahon, pero sa pagtingin niya sa kanyang cellphone ay napangiti ito na parang demonyo dahil ang alien daw ay may binabalak palang ganito na hindi niya inaasahan. Pinakita ang eksena sa Hunter Association kung saan ito daw pala ang bagong S-rank hunter ng Korea at ito pala ang Apostol of Itarim na may pangalan ngayon bilang Park Do-jin. Binati ni Mr. Choi si Park Do-jin sa pagiging S-rank hunter nito at pagtatanong kung nakita na ba sila dati dahil feeling niya ay nakita niya na ito, at sagot ng alien na ito ang unang beses pero madami siyang alam tungkol kay Mr. Choi. Kung ganun daw pala ay bakit hindi ito sumali sa kanyang guild, habang ang alien ay nagpasalamat sa alok sa kanya pero nakapili na
na daw siya ng guild na sasalihan. Tinuro niya si Lim Tae-gyu kung saan sa Reapers Guild pala niya balak sumali, habang si Lim Tae-gyu ay hindi alam ang nangyayari dahil sa huli siyang dumating. Isang linggo ang nakalipas sa lugar ng Paju ay narito si Baek Mio, isang A-rank hunter, at siya ay sasama sa gagawing pagsalakay ngayon. Nagpakilala naman si Lee Min-sung at bait-baitan pa ang gago, pero sa isip ni Mio na gaya ng inaasahan niya sa isang dating aktor ay magaling itong magpanggap, kahit na nga ba ang kanyang puso ay nababalutan ng kadiliman. Pero kahit ano man daw ang mangyari ngayon ay pipilasin niya ang maskara ni Lee Min-sung gamit ang sarili niyang mga kamay. Kailangan niya rin daw isaalang-alang ang bagong S-rank hunter na sumali sa Reapers Guild, sapagat ngayon ay handa na sila Lee Min-sung, ganun na din ang representative ng Hunter Association na sila Baek Mio, habang handa na din ang mining team kung saan nandito pala ang ating bida na si Suho at sisimulan na nila ang pagsalakay sa Piltite Dungeon ng Paju.